Saan nga ba aabot ang 3,199 pesos mo? Ito ang Itel A50 4G. Tara, try natin to. Ako nga pala si RJ Enriquez of Alvin Tristek at andito na naman tayo para i-review ang Itel A50 4G. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa ating channel by clicking the subscribe button. I-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo ma-notify every upload natin. Don't forget to like this video kung magustuhan nyo yung review and please share the video para mas marami pang makanood. Tara, punta tayo sa unboxing ng phone na ito. So pagkakita nyo ng box, napakaganda niya, simpleng-simple lang and makikita nyo agad yung design ng phones. Meron nga pala tayong 4 na colors for this. Meron tayong black, gold, blue, and color green. So pagbukas nyo ng box na ito, makikita nyo yung phone mismo agad with its top features. Meron din tayong documents, meron din tayo ditong opaque na hard case, so napakaganda niya. And meron din tayong SIM ejector, charging cord, and also the adapter. Usually, wala na talaga tayong mga earphones dito, which is acceptable lang since napakamura lang ng phone na ito. Makikita natin na parang medyo iPhone yung kanyang design since with its 3 cameras, para siyang yung iPhone 15 Pro. And even sa case, makikita natin na parang ginaya nila yung wireless charging ng iPhone. And then, balik naman tayo with the back design. Parang glossy siya and powdered finish. Ang problem lang dito is that kung pasmado ka katulad ko, medyo smudge magnet itong phone na ito. And you can see the cameras, yung 3 cameras na yan, medyo embossed. Kaya naman kailangan mo ng magandang case para hindi ma-damage yung camera mo. For its sides naman, katulad din siya ng color ng back. Pero dito sa right side, nandito yung kanyang volume and power button. Sa baba naman, meron tayo ditong charging port. Meron din tayo ditong speaker, isa lang siya. And then meron din tayong headphone jack, though wala siyang earphones given. Sa taas naman, blank lang din. Then masasabi ko naman sa kanyang form factor, since meron tayo ditong slight curve sa kanyang edges and sides, maganda siya and perfect siya for long time usage of gaming or also viewing of videos. Overall, ang masasabi ko sa form factor niya, hindi siya masakit sa kamay and yung laki niya is sakto lang naman for gaming and viewing of videos. Pumunta naman tayo sa kanyang screen display. Yung kanyang screen ay gumagamit ng IPS LCD, which is acceptable for phones at this price point, and actually wala na nga siyang ka-price eh. So only for 3,000 pesos meron ka ng magandang phone, though hindi ganun kaganda katulad ng ibang phones yung kanyang quality, pero acceptable na to for its price point. For its refresh rate naman, 60Hz siya. Unlike other phones na umaabot na ng 90 and 120, acceptable pa rin naman yung 60Hz. Since again, this is just a budget phone. For the screen size naman, sumasabay siya sa other phones out there sa market since its size is 6.6 inches and ang kanyang screen to body ratio is almost 85%. Which is not bad, pero kung makikita nyo, medyo makapal yung kanyang bezel dito sa baba, pero sa side and sa top, medyo acceptable naman and hindi naman siya masyadong nakakapigil or nakakahinder kapag naglalaro or nanonood ng movies. For its speakers naman, makikita nyo yung nag-iisang speaker niya sa baba and masasabi ko na kahit isa lang siya, hindi naman siya mahina and actually, mas malakas pa to dun sa ibang phones na na-try ko na. And ang problem lang or ang compromise lang dito is that at its max volume, medyo sabog yung kanyang sound quality and yung bass niya is hindi rin ganun kaganda. But then again, okay lang yan kasi 3,199 lang naman ito. Pumunta naman tayo sa kanyang battery. After 2 hours of playing Mobile Legends, umabot siya agad ng 61% and for me, medyo disappointing ito kasi nag-e-expect ako na since 5,000 mAh siya, medyo matagal yung kanyang battery life, pero nung ginamit ko, ayun nga, disappointing since mabilis siyang malubat. So kung kayo ay hindi naman masyadong gumagamit ng ganun katagal or hardcore gamer, this phone is still acceptable. And then doon naman sa kanyang charging, medyo matagal din yung kanyang pagcha-charge since 10 watts lang yung binigay na adapter. And personally, trinay namin ito and umabot siya ng 2 hours and 40 minutes bago mag 100%. So kung kayo ay hindi naman ganun ka-conscious sa pagcha-charge or sa fast charging, then okay lang din naman gamitin itong phone na ito.
Charger for hassle-free travel? I got you. Ito ay ang Ugreen Nexode Me 45-watt charger. Tara, try natin to. Gumagamit ng GaN technology ang charger na to kaya siya smaller and may better thermal management para maiwasan yung pagsabog. The compact form factor makes it perfect when you're traveling o kaya when you're usually on the go. Madali din isiksik sa mga power strip or sa mga plug dahil sa maliit na space na tinitake niya. At merong 45-watt fast charging to charge your phones, laptops, tablets, or any device that uses USB charging. Charge two devices at the same time using the two ports na parehong QC 3.0 at saka PD 3.0 charging, so most modern devices will be compatible for fast charging. Available in higher charging speeds, more ports, at saka in the color white, so you're sure to find the perfect Ugreen Nexode charger for you. Get this at 30% off ngayong 8/8 sale, so add to cart and check out na. Pumunta naman tayo sa kanyang camera. For its main camera, gumagamit siya ng 8 megapixels and for selfie naman, 5 megapixels. For my personal experience, hindi ako masyadong nagandahan sa quality ng pictures, pero still, acceptable pa rin naman yung quality ng pictures na makikita nyo. Though yung color medyo compromised and then medyo marami rin tayong grains and noises na makikita, hindi rin ganun ka-detailed and sharp yung objects, but still, decent photo pa rin yung napoproduce niya. Even for the video, wala rin siyang stability, kaya naman kailangan nyo ng stable hands dito. Kung hindi, manginginig talaga yung videos nyo, just like yung mga videos na nakuhanan ko. Overall, for its camera, medyo nitpicking lang tayo, pero medyo expected naman yung ganitong kind or quality of camera at this price point. Since nasanay na siguro tayo sa medyo premium quality of cameras, pero kasi, kung iisipin mo, 7,000 pataas na yung price nun. And ito, 3,199 lang. Kaya for me, acceptable and decent pa rin naman yung quality of pictures na na-produce niya. But then again, kung medyo conscious kayo with the quality of pictures and videos, siguro you can consider phones on a higher budget. Pumunta naman tayo sa specs ng phone na ito. So for its OS, gumagamit siya ng Android 14. For its chipset, gumagamit siya ng Unisoc T603. And yung CPU niya naman is octa-core. So after benchmarking this phone, nakita namin na medyo malayo yung kanyang performance dun sa other phones. But then again, decent pa rin siya and nakakapag-run pa rin naman siya ng mga applications na usually ginagamit natin. Huwag kayo masyadong mag-expect na pwede nyong malaro yung ibang games na hardcore dito, just like Genshin Impact. But personally, nung trinay ko siya, nag-Mobile Legends ako, well, nakaranas ako ng onting paglalag, stutter, and thermal throttle, pero okay lang naman since nung in-adjust ko siya to lower settings, mas naging smooth yung gaming experience ko. But I think, and I will suggest for you na nagko-consider bilhin to, perfect to for Candy Crush, Subway Surfer, or other games na hindi masyado nagre-require ng higher specs. For its extra features naman, actually nabilib ako sa phone na to kasi kahit sobrang mura niya, meron pa rin siyang Face ID, fingerprint sensor, and meron din siyang dynamic island or dynamic bar katulad nung sa iPhone. Para sa akin, maganda yung mga extra features na yun kasi nakikita natin na yung Itel is still concerned dun sa quality ng phones na pinapadala nila and gusto nilang ma-experience din ng kanilang mga buyers yung mga nararamdaman ng iba na bumibili ng premium phones. Para sa isang phone, only for 3,199. In conclusion, masabi ko that Itel A50 4G is good enough para dun sa mga tao na on a budget talaga and naghahanap ng phone for basic usage only. Napakaganda ng phone na to since meron siyang big screen display, meron din siyang big RAM na enough para ma-download nyo yung mga kailangan yung applications and makapag-take ng pictures and videos. But then again, for its price, medyo marami lang tayong compromises just like the screen display, yung sound, even yung gaming experience. Pero okay lang yan kasi again, this is just 3,199 and napakamura nito compared sa other new releases na phones. Kaya naman for those who are on a budget and looking para sa totoong budget phone, Itel A50 is for you. Once again, I'm RJ Enriquez. Maraming salamat sa panonood. Hopefully, nagustuhan nyo to. Don't forget to like this video and kita-kits pa tayo for more tech reviews. Ingat!
Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.